Habang naghihintay sa living room, ay nakita ni Colton sa ilalim ng center table ang photo albums ng manggagamot. Binuklat-buklat niya iyon. Nakitang kalipunan iyon ng mga sanggol na 90% yata ay nakalitrato mga walang damit. May pangalan ng mga sanggol, pati na ang date of birth. Na-curious siya, dito ba galing ang photo niya na nalathala sa magazine? Naroon nga ang photo niya. Obviously ay naibalik na matapos gamitin sa article na sinulat ni Jocelyn. Ang Jocelyn na yun, nakalitrato rin kaya dito. Automatikong nagbuklat siya sa unahan ng album. In alphabetical order ayun, una ang surname. Hindi siya nabigo. Nakita niya ang larawan ni Jocelyn ng sanggol pa ito. Napangiti siya. Tulad din pala niyang nakahubo at hubad si Jocelyn. Ang kahiban nga lang ay nakadapa ito. Hindi kita ang kasarian. Ang alam niya ay palihim niyang kinuha ang album ng baby photo ni Jocelyn. Itinago sa bulsa ng kanyang pants. Ang hindi niya alam ay kung bakit niya ginawa iyon. Hindi naman nagtagal ay nagbalik na sa living room si Dr. Almares. Hayon tulog na rin sa silid niya si Jocelyn. But she'll be okay, iyo. Mabuti na lang at may tulad mong marunong magmalasakit sa aking anak. Nakangiting tumangutang-ulang si Colton. Naupo sa katapat na sofa ang doktora. Aywan ko ba kung ano ang problema ng kaibigan mo at naisipang maglasing? Probably ay si Colton Salvador ang dahilan. Natatakot siyang itutuloy ni Colton ang demanda laban sa aming mag-ina, pati na ang dating editor niya sa magazine. Of course, alam mo na siguro na nag-resign sa magazine ng anak ko dahil nga sa incident involving Colton. Napalunok si Colton. Walang kaalam-alam sa ginang na siya ang lalaking binabanggit nito. Nabalitaan ko nga ho, nang hinayang nga ho ako. Siya sa promising career. Minalas nga lang si Colton na yun iyo. Naku, aywan ko ba naman kung bakit pinalaki na ng binatang yun ang issue. Tinutulan ang paglalathala ni Jocelyn ng baby photo niya. Na nakahulog. Kung alam lang niya ang crush na crush pa naman si Jocelyn even before they met. Napapitlag yata ang puso ni Colton sa narinig. Siya, crush ni Jocelyn noon pa man. Alam mo mang nanggigigil pa nga si baby photo ni Colton ang aking dalaga. Naku ang pilya kong anak at hinahalikan pa ang bird ng Colton sa litrato. Ganoon ako kahalaga kay Jocelyn. Tuloy sa masiglang pagkukwento si Dr. Almares. Ang kaso ay pinagsupladahan siya ng husto ni Colton na yun. Imagine sinabihan pa raw na kahit maghubad ang anak ko ay di papansinin. Ano bang akala niya sa dalaga ko? Napakapangit. Pero yun namang crush ni Jocelyn kay Colton ay nawalan. Sabi ng anak ko ay in love na siya sa isang wonderful guy. Hindi ko pa nga alam kung sino. Masekreto ang anak ko eh. Biglang na-insecure si Colton. May iba nang mahal si Jocelyn at hindi na siya crush. Iho, are you alright? Sumama yata ang pakiramdam mo. I am fine ho. Kuwan medyo may naalala lang ho akong dapat asikasuhin. Nagpahid ng pawis ang binata. Pilit kinalma ang sarili. Mabalik tayo sa Colton na yun. Naku, pati ba naman ako ay nais i-demanda? Kaya wala naman talaga akong alam dun iyo. Without my permission ay kinuha ni Jocelyn sa album ko yung baby photo ni Colton. Inilabas sa magazine. Pero kung tutuusin ay di naman dapat gawing issue ni Colton ang ginawa ng anak ko. Wala naman yun eh. Kaya siya narisira daw ang macho image ko. Pero iyo, di ba kayong mga tunay na lalaki ay di naman dapat insensitive? Pulang-pula na sa kahihiyan ng mukha ni Colton. Tamang lahat ang mga sinasabi ng butihing kinang. Naman niya ang wisdom nito. Bakit nga ba mali ang naging perspective niya tungkol sa baby photo na iyon? Siya lang palang nagpalaki sa isang walang kakwenta-kwentang bagay. Jesus! At dinamdam pa pala ni Jocelyn ang sabi kong di ko siya pagnanasaan kahit maghubad. Sa bagay alam na niyang di totoo yun. Kanina inangkan ko siya ng gusto sa paete. Iho, ho, malalim ang iniisip mo. Aalis na muna po ako. May business appointment po ako. Ganun ba? Naku, naabala ka ng kadaldalam ko, no? Sige, ako na ang bahalang magsabi kay Jocelyn na hitad mo siya, iho. Mabilis lang nakabalik sa kanyang kotse si Colton. Nakalayo agad siya sa bahay ni Jocelyn. Napakamot sa ulang butihin, doktor. Ano ba naman at hindi ko na itanong ang pangalan ng magi noong binatang yun. Nagulat talaga si Dr. Almares nang malaman kay Jocelyn na mismong si Colton Salvador naghatid dito at nakadaldala niya sa living room. Naku, nasabi ko pa naman sa kanya ang pagkainis natin kay Colton. Siya na pala yun. At napaka-abait huka niyo. Hindi kayo sinumbatan man lang, mami. Natabit anak. Napakamagi noon niya. Hindi suplado. Naitanong ng ina kung bakit naglasing ang dalaga. Nagsinungaling si Jocelyn. Wala po, mami. Medyo na-depress lang. Okay na ho ako. Mabuti na lang at naroon si Colton. Nailigtas ka raw sa dalawang lalaking kumukusunado sa'yo, tama ba? Tumango si Jocelyn. Di ko lang po alam kung nagkataon lang na naroon siya o sinadya niya ako ron, mami.
Nakatulog ka sa kotse niya. Di kaya nagawan ka ng di maganda ng binatang yun na nakawan ng halik, napisil, nag-blush si Jocelyn. Walang kalamang mami niya. Siya ay gising na gising ng mga pangkin kay Colton sa paete. Buong akala ng kanyang ina ay virgin pa siya. Kung sakali marahil ay natukso lang siya. Nakukuha sa paligo o yun. Bakit nga kaya biglang bumait sa atin ang Colton na yun ha? Bakit nga ba? Ito rin ang tanong ni Jocelyn sa sarili. Hindi ko alam mami. Palagay mo idedemanda pa tayo ng Colton na yun ha anak? Baka hindi na. Kung sabi niyo ay mabait na nga. Never na sasabihin niya sa kanyang mami na nakipag-out of court settlement siya sa binata na naging kapalit ang kanyang virginity. Naisip niya ang posibleng dahilan ng biglang pagbait ni Colton dahil basta nasiyan siya sa piling ko ay napatawad na nga niya kami. Anak, sabihin mo na pala sa akin ang sabi mo love mo. Sige na naman. Baka humagalit kayo Promise hindi. Magkakampi tayo anak. Naibigay ko na sa kanya ang aking virginity. Napanganga ang ina. Natigilan. Matagal din bago nakabawi ang ina. Ganun mo siya kamahal na kahit wala pang kasal ay mahal na mahal ko po kasi siya mami. Pero bigla rin po akong natakot sa nagawa ko. Kaya nga po ako nakaisip maglasing. Huminahon ka. Sabi mo naman ay responsable ang lalaking minamahal mo. At sabi mo pa ay mahal na mahal ka rin. Walang problema, diba? Umiling si Jocelyn. Napaluhan na. Responsable po siya. Hardworking. May fruit farm sa paete. Pero hindi po totoong mahal din niya ako, mami. Litong-lito ang ina. Sino ba talaga ang lalaking yan? Si Colton Salvador ho. Hinimatay si Dr. Almares. Nang mahimas masanay sa kanalaman ang buong detalye ng mga pangyayari mula kay Jocelyn. Isang sulat ang natanggap ni Jocelyn ng sumunod na araw. Bumalo ang luha ng dalaga habang tinutunghayan iyon. My dearest Jocelyn, hindi ko alam kung paano nangyari. But somewhere along the way, na-realize ko na lamang na I'm deeply in love with you. I love you so much, Jocelyn, with all my heart. Colton Salvador. Iyon ang una at huling sulat ni Colton kay Jocelyn. Naglahong parang bula ang binata. Wala sa Los Baños, wala sa fruit farm sa Paete, wala rin sa tanhas nito. 3 linggo na ang nakakaraan. 3 linggo na rin naghihintay si Jocelyn. You have to go on with your life, anak. Kalimutan mo na ang Colton na yun. Bakit kailangan pa niya akong pagtapatan ng pag-ibig, mami? Kayong di naman pala niya ako kayang panindigan. Tumawag si Jackie Jimenez. Kailan mo ba raw isasubmit ang feature article na pinagagawa niya sa'yo? Napabuntong hininga ang dalaga. Wala ho akong inspirasyon. Napakahirap magsulat kapag nasa foul mode. Pang-Valentine issue pa naman daw iyon. Kailangang lalabas, sabi ni Jackie. Ironic nga ho. Akong loveless ang pinagagawa ni Jackie ng article about love. Ayaw mo nun. Nakabalik ka na sa The Sweet Life magazine. Wala na kayong problema kay Colton. Nangilid na naman ang luha ng dalaga. Jocelyn naman, hindi ko na malaya ni Colton na mahal ko rin siya. Hindi ko pa rin alam kung nasaan ang lokong yun. Kahit wala sa mood, ay nagawa pa rin. Namang maganda ni Jocelyn ang feature article tungkol sa pag-ibig. Lumabas iyon sa Sweet Life magazine sa mismong araw ng Valentine. Ang article ay masinsinang tumalakay sa bawat aspeto ng pagmamahal sa pagitan ng babae at lalaki. Dramatic pa ang title ni Jocelyn, Where is Love? Nasaan na nga ba ang pag-ibig mo, Colton? Tahimik na naman siyang lumuha sa kanyang silid. Araw ng mga puso at nagluluksa naman ang buong pagkatao niya. May kumatok, 3 sunod-sunod. Inis na tinungo niya ang pinto. Makulit ang kanilang maid. Kabilin-bilinan niya huwag siyang iistorbohin. Makakatikim sa kanya ng maanghang na salita ang babaeng ito. Binuksan niya ang pinto sabay ng pagtataray. Ano ka ba naman, Tasing? Ayoko, sabing. Hindi lang si Tasing ang nasa labas ng pinto. Naroon din ang kanyang mami at isang lalaking sabik na nakatitig sa kanya. Manghang-mangha si Jocelyn. Gulat na gulat sa lalaking yun. Anak, huwag mong pagalitan si Tasing. Ako na ang nagbigay ng permisong samahan namin sa silid mo ang maginoong binatang ito. Parang walang narinig si Jocelyn. Hindi na siya galit. Siya ay parang nasa ulap sa kaligayahan. Colton, ikaw nga ba? Natanggap mo ba ang letter ko, Jocelyn? The one that says I love you so much. Yes, Colton. Pinakatago-tago ko nga. Lagi kong binabasa sa gabi bago ako matulog. Kinilig si na mami at Tasing. Nakakasaksi sila ng makulay na dula ng pag-ibig sa malapitan. Natauhan naman si mami. Hinila ng palayo ang katulong. Nakakaistorbo na tayo. Tayo na, Tasing. Disente naman ang dalawang nag-iibigan. Doon sila nag-uusap sa hardin sa swing na may bubong. Bakit ngayon ka lang nagpakita, Colton? Inayos ko muna ang mga gusot sa buhay ko. Ngayon handa na akong mahalin ka ng walang katapusan. Inagap ni Colton ang palad ng dalaga. Hinalikan iyon, buong pagsuyo, puno ng ingat. Naayos na ang mga gusot.
Oo, tungkol kay Cindy. Tungkol sa mother ko. Ano ang tungkol kay Cindy? Magkatabi na sila ngayong nakaupo sa two-seater bench ng swing. Kay lakas ng kabog ng kanilang mga dibdib. Kinausap ko si Cindy. Dinalaw sa libingan. Ipinagdasal, humingi ako ng kanyang pangunawa sa mga pagkukulang ko. Ipinagtapat ko sa kanya na ako'y tunay ng umiibig for the first time. At sa iyo yun, Jocelyn. Nadama kong naunawaan ako ni Cindy. Maluluha na yata sa kaligayahan si Jocelyn. What about your mom? Alam mo bang ang maid na nakausap mo sa bahay ko noon ay si Mami pala. Matagal na pala silang nagkabalikan ng daddy ko. Buo na muli ang aming pamilya. We are one happy family. I'm so happy for you, Colton. Wala pa rin tigil ang paghalik sa kanyang mga kamay ng binata. Jocelyn, sabi ng mami mo, in love ka na sa iba. Wala ka ng crush sa akin. Napangisi si Jocelyn. Ikaw po ang tinutukoy ko kay mami na love ko, no? Nabuhayan lalo ng loob ang binata. Will you marry me, Jocelyn? Tuluyan ang nalaglag ang luha ng dalaga sa labis na kaligayahan. Yes, Colton. May dinukot sa bulsa si Colton, pero itinago muna. Ano yan? Tanong ni Jocelyn. Pumikit ka. Pumikit naman si Jocelyn. Okay, you may now open your eyes, my love. Ang nakita ni Jocelyn ay sumurpresa sa kanya. Isang maliit na Italian picture frame na kinalalagyan ng magkatabing larawan. Ang dalawang sanggol na hubad. Ang sanggol na babae ay nakadapa. Ang baby boy ay kita ang bird. Tayo to ah. Tuwang bulala si Jocelyn. Kinuha mo sa album ni Mami ang baby picture ko. Isang pagkatamis-tamis na halik sa labi ng dalaga ang naging tugon ni Colton Salvador.